Magandang umaga sa inyong lahat. Eto na naman tayo for our Bible sharing. Now we are in Genesis chapter 28. So, ano po ba ang nilalaman ng Genesis chapter 28? Ang nilalaman po nito ay it shows that God is faithful to His promises when we are in transition, uncertainty, or weakness. Kasama na pala natin ang Panginoon sa mga oras na tayo ay nasa magulong bagay, sa mga problema, mayroong mga iniisip na hindi nakatutulong sa atin, sobrang pag-iisip. Okay? Dito sa chapter 28, dito pinakikita yung kay Jacob, yun nangyari sa kanila ni Esau. Okay? Jacob was running away, afraid, alone, and unsure of his future. Yet God met him personally through a dream of ladder reaching from earth to heaven. So nagpakita ang ating Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Dahil nga siguro gulong-gulo na yung isip ni Jacob dahil sa ginawa niya na panliling lang na binless siya ng father niya na si Isaac instead na si Esau. Kasi po, sa buhay po natin, alam naman po natin na dapat lahat ng ginagawa natin ay naaayon sa Panginoon. This chapter reminds us that God establishes His covenant not because we are perfect, but because He is faithful. Alam niya ang desire ng puso ni Jacob. Jacob is a good and faithful to Him. What are the lessons o ano ba yung nakuha natin dito na lesson sa chapter ng 28 between Esau and Jacob? God meets us where we are. Meaning to say, kahit anong pangyayari, imimit tayo ni Lord. Jacob was not in the temple but in the wilderness when God spoke to him. God can meet us anywhere, even in our lowest or most uncertain moments. Totoo po yan. The more na meron tayong problema, the more na nandiyan ang Panginoon sa tabi natin at dapat tayong maniwala doon. God's promises across generations. No? The same promise given to Abraham and Isaac was passed on to Jacob. Kay Jacob nila to pinasa. Yung pinangako ng Panginoon kay Abraham at kay Isaac ay kay Jacob nila pinasa. God is a promise keeper to families and generations. Ganun ang Panginoon. Meaning, maswerte ang ating mga anak kapag tayo gumawa ng maganda at meron tayong good relationship sa ating Panginoon. Meaning, maswerte ang mga anak natin dahil pagpapalain din sila ng kahit ng ating Panginoon. God is present even when we feel alone. Jacob thought he was alone. Yet God was already there. When we feel abandoned or afraid, God is nearer we think. Totoo po yan. Kapag tayo ay merong mga mabibigat na problema sa buhay, huwag po tayong malungkot. Isipin po natin na nandyan ang Diyos sa atin. He's just testing us. Tinitingnan lang ng Panginoon kung gaano tayo ka-faithful sa Kanya. Ganun po yun. Pasensya na kayo sa boses ko. Heaven is open to those who trust God. Wow. If you trust God, the heaven is open. The ladder symbolizes connection between heaven and earth. God is actively involved in our lives. Totoo po rin yan. Kapag tayo nandiyan sa gitna ng mga pagsubok, problema, anumang kalungkutan, nawalan tayo ng asawa, nawalan tayo ng kliyente, nawalan tayo ng bagay na inaasam-asam natin, remember this. This is the right time for you to talk to our God. Because God is a living God and God will hear you. Our response should be worship and commitment. Yun po pala. Kailangan po talaga purihin natin lalo ang Panginoon kapag meron tayong mga pagsubok. Diba? Jacob built an altar and made a vow. When God reveals Himself to us,
The right response is gratitude, obedience, and surrender. Yan po ang tamang attitude. Kapag tayo'y nalulungkot, hindi natin na-close yung client, nawalan tayo ng asawa, nawalan tayo ng mga bagay na mahalaga sa atin, nagkaroon tayo ng problema financially, this is the right time to talk to God. Kausapin niyo po ang Panginoon. Naranasan ko na po lahat ng bagay na yan sa aking buhay. Kaya gusto ko po yan i-share sa inyo. Sometimes dumarating din po ako dyan. Pero pag nagbasa po ako ng Bible, nababasa ko yung sagot ng Panginoon. Kapag malungkot po ako at meron ako hindi na-close na client, ang sabi ng Panginoon sa akin, huwag kang manalig o huwag kang umasa sa tao. Umasa ka sa Diyos. Sapagkat ako ang tunay at buhay na Diyos na nagbibigay at nagsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Which is totoo po yan. Totoo po yan. Mahirap lumapit sa mga tao. Mahirap. Pero sa Panginoon, napakasarap lumapit dahil lahat ng gusto mo sabihin sa puso mo gagaling 100% papakinggan kayo ng Diyos. Manalig po kayo. Totoo po lahat ng sinasabi ko based on my own experience. Surely the Lord is in our place and God will answer all our prayer. Sabi nga po sa Genesis 28:16, surely the Lord is His place and I did not know it. See? That is from Genesis 20, verse 18. Even when life feels uncertain or we are in waiting season, God is working, guiding, and preparing our future. Trust Him. He is faithful to finish when He started. Ang ating Panginoon ay buhay. Manalig tayo. Magpuri tayo sa umaga, pagkagising, at sa ating araw-araw, miyat-miyat, sabi mo, Lord, I love you. Lord, I love you. Hindi lang yung sinasabi sa iyong asawa, sa iyong mga anak. But, definitely you tell that to Lord. Yan po yung ginagawa ko. Kaya siguro kahit may pagsubok tayo, nakangiti pa rin tayo. Bawal ang ma-stress at bawal maging pangit. Kailangan parating nakasmile. Okay, thank you very much for your time, for listening, and please watch and finish this video every day. See you later. Bye-bye.